Mahal kong Theodora, nakikitaan ko ng kakaibang liwanag ang ating anak sa kanyang mga mata. Tila ba sa kanyang paglaki may malaki siyang misyon na kanyang gagampanin. Totoo, Francisco. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi lang pag-aaral ang layunin niya dito. Kaya nga, anak, basahin mo nga to. A, a, baba, kada, ega, ha, ilamana, para sa tawa, ya. Ang galing talaga ng anak ko. O, isa pa. Nanang may gamo-gamo. Pepe, alam mo ba ang kwento tungkol sa gamo-gamo? Hindi pa, nanang. Isang gabi, may isang maliit na gamo-gamo na nagpapaikot-ikot sa apoy. Nakita siya ng nanay niya. Ang sabi sa kanya, huwag kang maglalaro sa apoy. Pero hindi siya nakinig at dahil sa katigasan ng ulo niya, namatay siya. Nanang, may namatay na gamo-gamo. Ganun po ba yan? Oo. Kaya huwag kang tutulad sa gamo-gamo. Masama po ba sundin yung mga ipinaglalaban ko, nanang? Anak, kung ang ipinaglalaban mo ay maaari kang ikapahamak, maaari kang mahirapan. Kaya huwag kang gagaya sa gamo-gamo, naiintindihan mo? Sa paaralan. Napakahusay mo talaga, Jose. Hindi ko alam kung mayroon pa akong may daragdag sa iyong kaalaman. Dahil napakahusay mo. Maraming salamat po. Ipahuli si Francisco Saldua! Sino ang nagbayad sa mga mason? Si Padre Burgos. Ipahuli ang 3 pare! Luhain nyo ang pagbitay sa 3 paring taksil, mga ere. Mahal ko, sa tingin ko kailangan natin papasukan sa totoong paaralan si Jose.
Hindi maaari. Alam mo namang sakitin yung anak mo. Mamaya kung ano pang mangyari sa kanya. Lalo siya magkakasakit kung lagi na lang sinarilit ko sa ating tahanan. Lalo sino ipapalitan ng tagapagturo kung patay na si Leon? Pasyano, Bakit po, Tatang? ihatid mo si Jose sa binyan, doon na siya mag-aaral. Susunod po, Tatang. Galingan mo, Pepe, at usayan mo. Naalala ko nung nabubuhay pa si Padre Burgos. Ginalingan ko rin. Padre Burgos? Si Padre Burgos ay isa sa mga paring dinitay ng mga Espanyol. Tulad ni Padre Gomez, Padre Zamora. Naniniwala akong wala silang kasalanan dahil hindi ganon ang pagkakakilala ko kay Padre Burgos. Nais kong malaman kung ang lahat ay nakakapagsalita na nga ba ng lengguaheng Espanyol at Latin. Jose, marunong ka na bang magsalita ng lengguaheng Espanyol? Konti lamang po ang aking anak. Eh, ang Latin? Konti lamang din po ang aking anak. Maliit ka na nga. Maliit pa ang iyong kaalaman. Hoy, Jose! Ay, mali pala. Chongo! 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 Ako, Choco? Isa naman tayo. Bangus! 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 Anong pagkuluhan nito? 16 na taong gulang si Rizal noong unang nakaramdam ng pag-ibig. Ang maswerteng babae ay si Segunda Katigbak, nakaklase noon ng kanyang kapatid na si Saturnina. Kamusta na nga pala ngayong nagtuhan? Sa ngayon, wala pa akong nagugustuhan na kahit sino. Jose, hindi ba't ikaw ay nagdalughan sa pagpulit? Iguhit mo naman sa Segunda. Binibini, ninanais lang iguhit kita, maaari ba itang iguhit? Jose? Jose ang iyong ngalan? Pumapayag na ako sa kanilang nais. Segunda, may iabot ako sa'yo. Kaya magustuhan mo, pula-pula. Pepe, dumating na ang sulat na nagsasaad na pwede ka nang pumunta ng Kalamba. Kaya talaga manang nending, ako po'y nagagalak at natutuwa. Buenos dias, Kuya Pasyano. Buenos dias, aking kapatid. Kuya Pasyano, Bakit? maaari niyo po bang samahan? Kasi ngayon po ang unang araw ng aking entrance exam. Sige, sasamahan kita, Pepe. Galingan mo sa iyong pagsusulit, Pepe. Gracias, Kuya Pasyano. Tara na. Tapos na ang oras. Jose, maaari ko bang kolektahin ang mga pagkain? Nakakamangha. Nababasa ka sa ating pagsusulit. Ikaw ang pinakamataas. Sunod? Naku, Iho, hindi ko na ito maaaring tanggapin dahil napakatagal na neto. Tsaka, mukha kang sakitin, ang putla mo. At hindi ka mukhang naging 2 taon. Pasensya ka na. Sunod? Jose, bakit ang lungkot mo? Walaan ko, hindi ka nakasano. Opo, Padre, sa kadahilan nahuli po ko at hindi po kwalipikado ang aking pangangatawan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sa papanong paraan, Padre? Palitan mo ang apelido mong Rizal. Bakit po? Basta sundin mo ang payo ko. Palitan mo ang apelido mong Rizal sa kadahilanan na kapag ginamit mo ang apelido mong Mercado, tiyak na magbibigay buhay ito sa mga tainga ng otoridad.
O Padre? Kapatid mo ba si Pasiano? Opo. May sasabihin ako sa'yo. Ang pamangkin ko at si Pasiano ay matalik na magkaibigan. Sino yung pamangkin niyo, Padre? Siya ang leader ng organisasyon. Tiyak na matatanggap ka sa akademiyang ito. Sundin mo ang payo ko. O Padre, maraming salamat po. Senyor, napakaganda naman ng inyong maginuguhit. Maaari niyo po ba ang turuan? Manood ka at kumuha ka ng mga pangguhit at gayahin mo ang aking ginagawa. Senyor, tapos na po ang gumuhit. Maaari na po ba ang umuwi? Mahusay! Maaari ka na umuwi. Ingat ka. Maraming salamat po, Senyor. Alberto? Tudora? Ano nangyayari dito? Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyayari. Alberto? Tatagpuan kong niloloko ko ng babaeng yan. Walang katotohanan ng lahat. Huwag kang magsinungaling, Teodora! Alberto, alam mong katotohanan. May nahon kayong dalawa. Hindi maayos ang problema niyo kung parehas mo mainit. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi na. Iwalayin ko na yung babaeng yan. Silaan ka na ba? Hindi ka pwedeng nakipaghiwalay sa kanya. Naiisip mo ba kung ano mangyayari sa pamilya natin? Mag-isip kang mabuti. Pag-isipan mo yung desisyon mo. Dahil mataas ang respeto ko sa iyo, aking kapatid, papakinggan ko ang iyong payo. At ang mainit na sabaw, tikman mo muna. Ito ba ang nangyari? Tudora! Plano mo ba akong nasunin? Anong sinasabi mo? Wala akong planong ganyan. Binigyan lang kita ng sabaw. Huwag ka nang magkaila. Gusto mo akong mamatay. Ano ba sinasabi mo? Malinis yung sabaw na binigay ko sa'yo. Sinungaling ka? Sinungaling ka? Walang laso ng sabaw. Magandang umaga. Ikaw ba si Doña Tudora? Ano ang iyong nais at naparito kayo? Sumama ka sa amin sa salang pagtangkang lasunin ang asawa ng iyong kapatid. Anong ginagawa niyo? Huwag na lamang kayo lumabas. Wala akong Sumama pinalaman ka sa amin ng mahinahon. Kasi na po kayo narin. Basta ko umuwi na sa inyo, bigla akong pag-alis. Patawad anak, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Pero huwag mo akong isipin dito, okay lang ako. Tapos na naman pag-aaral mo dito sa Maynila. Mabuti po, Nanang. Mataas po ang aking nakukuhang grado sa paaralan. Konting tiis na lang po, makakalaya na kayo dito. Makakasama na po kita ulit. Sana nga mangyari yan, anak. Paalam na, Ina. Padalaw na lang ako muli. Mag-iingat ka. Sa pagbabakasyon ni Rizal, lumuwas siya ng Kalamba. Noong panahong iyon, nagkatotoo ang huli niyang sinabi sa kanyang ina noong ito ay nasa loob pa ng kulungan. Anak, titagal natin hindi nagkita. Lubos ako ng ulila sa'yo. Ako rin, Nanang. Masaya ako at nakalaya na rin kayo muli. Tara na anak, sabik na rin ako makita mga kapatid mo. Nagdesisyong muli si Francisco na pag-aralin muli si Jose at muli itong kinontra ni Teodora. Francisco, sapat na ang pagkatuto ng ating anak. Pag pinadala mo pa siya sa Manila at marami pa siyang nalaman at natutunan dito, siya pa ang pagpugutan ng ulo ng mga Kastila. Iho, matalino ka. Kaya ayaw ko sana sayangin mo yung katalinuhan
Kaya ang nais ko sana ay mag-aral ka sa Universidad of Santo Tomas. Ngunit tatang, hindi ko sigurado kung anong kukunin kong kurso. Di ba pinapili ka noon ng iyong tagapagturo sa pagitan ng pagpapare at pagsasaka? Opo, ngunit naisip kong kumuha ng kursong literatura, batas o kaya medisina. Ngunit kapatid, hindi ko hinihikayat na kunin mo ang kursong batas. Dahil hindi mo naman ito kailangan. Dahil ang gobyernong pampolitika ay mahigpit at pinamumunuan ng mga Kastila. Kaya hindi mo na kailangan kunin ang kursong ito. Ngunit ang gusto ko sanang kunin mong kurso ay patungkol sa filosofiya. Papalitan ko ang aking kurso sa pagmemedisina. Alam kong matatapos ko yung kursong ito. At para na mapagaling ang ating nanang sa kanyang karamdaman. Pepe, ito ay magiging sekretong kasunduan. Pupunta ka ng Europa, mag-aaral ka, at gagawin mo ang lahat doon para makatulong sa ating bayan, ang mga kababayan. Ngunit kuya, Pepe, mananatili ako dito. Ako nang bahala kay Kinang at Atang. Ako na rin ang mga ngasiwa ng ating pukirin. Hindi muna ako mag-aasawa para mas magampanan ko ang tungkulin ko sa pangangasiwa at pagbabantay kay Nanang at Tatang. ngunit kuya, bakit hindi na lamang ikaw ang umalis? Bakit kailangan ako pa? Dahil malaki ang pakinabang mo sa paglalakbay sa Europa. Doon ay hindi ka lang makakapagsulat, kundi mailalantad mo din ang baho ng pamamahala ng Espanyol. Makakakilala ka ng ibang Pilipino doon. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka ng kalayaan magsulat at makahingi ng reforma at espisya para sa ating bansa. Ngunit paano lang ang magulang? Hindi tayo papayagan. Hindi naman natin ipapaalam sa kanila. Papaalam natin pag nandun ka na. Ngunit hindi ako handa. Pepe, ang desisyon ito ay hindi pinang desisyon. Kinonsulta ko rin ito sa aking kasama. Papadalang ka namin ng buwanang mong allowance. Paano na lamang si Leonor? Pepe, pwede ba? Ang dami mong tanong. Pwede kahit isang beses lang. Huwag mo munang isipin ang iyong sarili. Isipin mo muna ang lahat. Pangkalahatan. Kahit ngayon lang, Pepe. Leonor, minsan inihiling ko na lang sa bathala na sana hindi na lang tayo magbinsan. Nais kong makasama ka nang walang hanggan at nangangakong hindi ka iiwan magpakailanman. Subalit Jose, paano na lang pag nalaman nila ang ating pag-ibigan? Ano na lang ating gagawin? Huwag kang mag-alala. Kahit anumang sabihin nila, ikaw at ikaw pa rin. Mananatili pa rin ako sa'yo. Paalam na muna sa ngayon. At magkikita pa rin tayo. Ito ang iyong ticket at pasaporte. Sa paglakbay mo, maglakbay ka kasama ang mayayaman. Jose Mercado? Akala ko hindi ko nagagamit itong pangalan na to. Sa ngayon, yan muna ang iyong gamitin na pangalan. At sa pagbalik mo sa Europa, tsaka mo gamitin ulit ang Jose Rizal upang ang mga opisyales ay hindi ka dakpin at ikulong. Tandaan mo, Pepe, marami kaming umaasa sa iyo. Lubos na naghihirap ang ating bayan. Gagawin ko ang aking makakaya, Tio. Kamusta pala si Leonor? Pinadala ko siya sa kanyang mga pinsan nang hindi niya nalalaman ang patungkol doon. Magandang umaga po, Tio. Magandang umaga. Halika na. Adios, Tio Antonio. Ikaw sa huling pagkikita. Sige, mag-iingat kayo sa inyong pag-alis. Dito na kami, Tio. Ang pag-alis ni Rizal sa Espanya ay inilihim maging sa kanyang mga magulang.
na siniguro upang maiwasan matuklasan ng mga otoridad ng Espanya. Aqua como un accesorio para los costumes. También pide metales como collier y Jota puedes responder las preguntas. José. El cerebro, el corazón, los pulmones. Gracias. Ferdinand, por favor, quédate aquí. Sí, señor. Tú por aquí. Sí, señor. Ahora, ¿qué puedes decir sobre la disparidad en sus alturas? Lo cual significa que somos superiores a los Filipinos. Bueno, Profesor. Si la altura fuera la única razón por qué son españoles son superiores, entonces ¿por qué España a algunas de sus coloniales ante los motivos que son más bajos? impertinente, ser de esta clase. Mi amigos, namiss ko ng isa nating kaibigan. Tila'y matagal na natin siyang di nakasama at nakikita. Alam mo ba, ngayong araw ay darating siya. Ano? Ngayong araw? Bienvenido, amigo. Gracias. Gracias. Talagang napakagwapo ng ating kaibigan. Oo naman, napakagwapo niya. Kitang-kita to sa kanyang itsura. Well, how's your trip? Estuvo bien, mi amigo. Na-enjoy ko na ang mga magagandang tanawin dito. Lalo na sa Espanya. Nako. Sadyang kakaiba talaga ang pamumuhay ng mga tao dito. Sana na nga lang may babawat sa Pilipinas. Hindi ba't marunong ka mag-gitara? Maaari mo ba kaming tugtugan? Oo naman. Napakaganda talaga ni Consuelo. Di ba kasi? Oo, napakaganda niya. Bakit mo naman itanong? Sa sobrang ganda niya ay sinubukan ko siyang bigyan ng regalo at bulaklak. Ganun ba? Nagtapat ka na ba sa kanya? Sinubukan ko magtapat, ngunit wala akong sagot na natanggap mula sa kanya. Sa bagkos, pilit niyang iniiba ang aming usapan, hindi naman tugma sa aming usapan. Ganun ba? Basta ako, supportado lang ako para sa'yo. Alam mo naman, kaibigan kita. Kaibigan mo, nandito lang ako para sa'yo. Leonor, maghanda ka at magdinis. May darating kang bisit. Ina, sino kung bibisita sa akin? Si Henry. Gusto kong maikasal ka sa kanya. Pero ina, hindi ako nakakapayag. Hindi ko po siya gusto. Hindi ko rin siya kilala. Kaya tutungo dito upang formal na pagkilala at magpagkita sa iyo. Kalimutan mo na si Jose. So, paano kung ikakasal na si Jose sa anak ni Bloomington?
Nagtagumpay siya sa paglilimbag ng libro sa tulong ni Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng pera. Nagkaroon ng 3,000 kopya ang kanyang nobela sa halagang 300 piso. Pinadala niya ng libro unang-una si Maximo na mayroong na kasulat na mahal kong kaibigan Maximo Viola. Ang unang nakabasa at nagpahalaga sa aking sinulat. Sumunod sa kanyang mga binigyan ay sina Ferdinand Blumentritt, Dr. Antonio Marigidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, at Felix Resurrección Hidalgo. Sila yung 5 mga kaibigan ni Rizal. Habang isinusulat ang Noli Me Tangere, nasimulan na rin niyang maisulat ang El Filibusterismo, ang ikalawan niyang nobela. Habang isinusulat ito, maraming pagsubok ang kanyang naranasan. Nang bumalik siya ng Pilipinas, taong 1887, pinakamaraming kasamaan ng mga praile ang kanyang nakita. Tulad na lamang ng pagpapayaman ng mga ito, pag-aakit sa mga kababaihan, at marami pang iba. Dahil sa hindi niya kayang makita ang sitwasyon, napilitan umalis muli si Rizal taong 1888 upang maiwasan ang kapahamakan ng kanyang pamilya. Si Rizal sa isang pagpupulong ng mga makabayan sa tahanan ng mga Tsinong Pilipino o Tsino Impiel na si Doroteo Uhungco sa Kalye Ilaya, Tondo, Manila. Dito ay inilatag ni Jose Rizal ang pinaplanong pagtatag ng La Liga Pilipina. Pinaliwanag ang mga layunin ng nasabing programa. Mga kapatid, ang ating inang bayan ay lubog sa hirap at pagdurusa. Ang ating mga kababayan, ang ating asawa at mga anak ay alipin na paalipusta at kalupitan ng mga praile. Tignan nyo ito, ang mga praile. Sila dapat naglilingkod sa Diyos ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para gawing kasangkapan ng relihiyon. Sila ay nag-aangkin ng mga lupa, nagpapataw ng buwis at nagpapahirap sa ating mga kababayan. Ngunit Supremo, paano natin ito sisimulan? Paano natin sila lalabanan? Sila may mga armas, mga sundalo, at nasa likod nila ang gobyerno ng Espanya. Wala silang matibay na armas sa isang puso ng taong naghahangad ng kalayaan. Hindi tayo magpapadaig sa takot. Alam nyo ba ang pinakamatibay na sandata natin? Ito ay ang pagkakaisa natin. Tignan nyo ito, ang katipunan. Hindi lang ito basta samahan. Ito ay bagong umaga
sa ating inang bayan. Kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Kailan natin may ipagtatanggol ang karapatan ng ating mga anak? Sisimulan natin sa ating sarili. Tayo ay magiging boses ng mga Pilipinong inaapi. Hindi na tayo mag-aantay ng awa sa langit. Ang kalayaan ay paglalaban-labanan natin. Kahit kapalit nito ay ang sariling dugo natin. Taas nyo ang inyong mga sandata. Hindi para maghiganti o hindi para sa hustisya, hindi para sa galit, kundi para sa kalayaan. Sa ngalan ng ating inang bayan, 10 ng ating pangako. Ipagtatanggol natin ang bawat Pilipino hanggang sa huling hininga. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Labas nyo ang inyong mga sedula. Labas nyo. Sabay-sabay natin itong punitin, tanda ng ating pag-aakla sa Espanya. Punitin ang inyong mga sedula! Punitin! Punitin! Mabuhay! 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 Narito ba si Pasiano Mercado? Ano pong kailangan sa aking kapatid? Elibalo! Nakikilala mo ba si Jose Rizal? Wala akong kinalaman. Inuulit ko ang aking katanungan. Nakikilala mo ba si Jose Rizal? Hindi ba't ang iyong ama ay si Francisco Mercado? At ang iyong ina ay si Teodora Riolonda Alonso? Kung patuloy mong pagsisinungalingan ang iyong nalalaman, ay parang wala kang pinagkaiba sa ginawa ng iyong kapatid. Iulit ko, wala akong alam sa iyong mga sinasabi. Castigarlo! Ah! 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 Eres un inútil! Wala kang silbi! You are useless! Isn't he the one who got exiled here in the Pitan because he disrespected our friars? I think he's nice. I must talk to him so he can check Papa's eyes. Huh? Next, please. Dr. Sir, my name is Josephine, and this is my papa. I am Mr. Topper. It's meeting you, sir. You can sit now. Thank you. Please. It seems your father-in-law cannot be treated. It's too serious. If so, you're not good at treating people like you say. Now, we're eating. My apology. Sa kabila ng kanyang pagnanais na mahalin si Josephine, umalis pa rin ito para maghanap ng taong makakatulong sa kanyang ama. Sa kanyang pag-alis,
nagpatuloy lamang si Rizal sa kanyang pamumuhay sa dapitan. Isang araw, Ako si Pablo Mercado. Bagamat di mo ako nakikilala pero galing ako sa inyong malayong kamag-anak. Patawad, ngunit hindi kita nakikilala. Maaari ka nang umalis. Sino ka? Ako si Florencio. Napag-utusan lang ng mga pride para patayin ka. Nais na talaga nila ako mawala ng tuluyan. Sige, diyan ka na. pagkatapos ng pag-amin ng isa't isa, nagtungo si Rizal sa kanilang tahanan upang hingin ang kamay ni Josephine mula sa amain nito Papa, na si Ginoong Jose is Taffer. here. I would like to ask for your permission. No! I will not accept you. Papa, You cannot have my daughter because you are a traitor. But I love her, sir. Please. You didn't deserve my daughter. Leave her alone. Magandang araw sa inyo, Padre. Andito po ako ngayon para humingi sa inyo ng basbas para sa kasal namin ni Joseph. Hindi ko ibibigay ang basbas ko para sa inyong pag-iisang dibdib. Hindi ako nagbibigay ng basbas sa mga erehe. Magbalik loob ka sa Iglesia Katoliko at kayo'y aking babasbasan. Kinasal kayo ni Josephine nang walang basbas ng simbahan. Alam mo bang kalat na sa buong dapitan ang inyong pagsasama? Hindi namin kailangan ng basbas ng simbahan. Dahil tunay ang aming pag-iibigan. Buntis na rin pala si Josephine. Alam mo bang alam na ito ng mga tao? Nais kong bigyan ng magandang buhay si Josephine. Wala makakapigil sa aming pag-iibigan. Ngunit nakikipag-usap siya sa mga prayo. Ano ang iyong sinabi? Bakit hindi mo siya tanungin? Totoo ba, Josephine? it's not true, Jose. I just want them to set you free. Withdraw your sentence. Rizal, hindi po kami naparito para humingi ng medical na tulong. Ang totoo niyan ay natasan kami ni Ka Andres Bonifacio na imbitahan kayo sa malaking pag-aaklas na gagawin sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi maaari. Hindi sapat na kakayahan ng mga Pilipino upang makipagdigmaan. Parang awa nyo na, huwag nyo tong ituloy. Ngunit, pasensya na Dr. Jose Rizal. Handa kaming magbuwis ng aming buhay para ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kung ganun, mag-imbita ka ng mamamayan upang sumali sa kilusan. Dr. Rizal, nais namin kayong ipuslit dito para hindi na matuloy ang iyong sentensya. Dr. Valenzuela, gusto ko tong idaan sa tamang pamamaraan. Sana maintindihan mo. Pasensya na, Dr. Jose Rizal. Ang mga gwardiya sibil ay kasulukuyang nakikipaglaban sa bansang Cuba. Ngunit ang pakikipaglaban ng mga ito ay humantong sa muntikang pagkatalo. Hindi tayo maaaring matalo. Kailangan magamot ng ating mga tauhan. Maaari ko silang tulungan. Ipadala niyo ako sa bansang Cuba, kung saan doon pwede ko sila igam. Sa tingin ko'y makakatulong ka sa aming mga suliranin.
Hindi ako makakapayag sapagkat isa siyang erehe. Ang katulad niya ay hindi maaaring pagkatiwalaan. Maaari nating bantayan si Jose habang siya'y patungo sa bansang Cuba. Ano man ang kanyang nanaisin, ay ating haharangin at ibabalik siya rito. Pabalik na ng Pilipinas si Rizal, kasama ang kanyang kuya Pasiano. Anong nangyayari? Hindi inaasahang pangyayari ang bubungad sa kanila. Estás arrestado! Pepe. Mauna ka na, kuya. Ikamusta mo lamang ako sa kanila. Ngunit Pepe, wala pa rin akong nauunawaan sa mga nangyayari. Vamos! Ikaw ay kasapi ng katipunan, hindi ba? Paumanhin, hindi ko po alam inyong sinasabi. Magsabi ka ng katotohanan. Ikaw ay kasapi ng isang katipunan. Uulitin ko ang aking sinabi. Wala akong kinalaman sa katipunan. Nanang? Nanang, kapag ako'y patay na, nais kong ilibing mo ako sa lupa kung saan maraming mapupuntahan. Kapag ako'y patay na, nais ko pong hingin niyo ang aking bangkay. Ilibing ito sa lupa kung saan madali niyong puntahan. Nais kong lagyan niyo ng malapad na bato. Iukit ang aking ngalan. Kapanganakan ng aking kamatayan. Nais ko pong lagyan niyo ito ng krus. Nais kong lagyan niyo ng bakod ang aking puntod. Nanang, pinirigalo sa akin ng isang Travera. Nais ko opisyal na ibigay ito sa'yo. Mag-iingat kayo palagi. Este es uno en Justicia, Rizal. Hindi ito patas. Wala silang karapatan na gawin sa iyo ito. Itong unang pagkakataong narinig ko sa iyo mga ganitong salita, Andre. Tila bang napakagaling mo magmura. Ang nangyaring ito ay hindi tama. Hindi patas. Hindi nila tayo binigyan ng tamang paglilitis. O kaya hindi tayo nila binigyan ng pagkakataon na minanipulan nila ang paglilitis. Andre, uminahon ka. Pag mo ubusin ang iyong lakas sa galit. Hindi ko to tanggap, Pepe. Dapat mabuhay ka. Ako ay magbibitiw sa aking tungkulin sa gobyerno. Hindi aahon ng bayan sa iyong galit, Andrade. Alalahanin mo, hindi masusukat sa buhay o kamatayan, kundi sa mga alaala at inspirasyon maiiwan mo dito. Babalik na lang ako ng Espanya. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga kababayan mo, mga Pilipino. Hindi kita napagtanggol. Pasensya ka na, Dr. Rizal. Pepe! Huwag kang mag-alala, Nana. Hindi ito ang wakas, kundi ang simula ng pag-asa para sa bayan. Bakit ikaw? Bakit kailangan ikaw? Lahat ng ito ay may dahilan, Nana. Paumanhin, senyor. Maaari ko bang makausap si Gobernador Polavieja? Hindi papansinin ng gobernador ang ganitong usapin. Maawa ka. Saan ako makakaligtas sa buhay ng anak ko? Ay pinapagawain sa ating Gobernador, por favor, ayuda a mi hijo. Ten piedad, Gobernador. Te lo suplico. ang pananabik sa pagdating ng Wala po siyang kasalanan! Costumatum est! Fuego! Ang bayan kong Pilipinas,
Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dali. Tunghayan nyo ang pagbitay. Sa tatlong haring mga tak ay tatlong pangit. Sino nagbayad ng mga rason? Hindi ako. Wala. Saan yun? Tudoro. Papasok si Marcelo. Ibibigay ang flowers. Uy! Magtitinginan! Ikaw talaga! Jose, hindi ba't ikaw ay nagtalubhan sa pagguhit? Iguhit mo naman si Regine. Mais ka na. Mi amigo, sa aking kaibigan. Namiss ko na ang isa nating tanga naman ito. Matagal! No! You cannot have my daughter. Ano ba naman kasi yan? Parang dinungisan mo lang ako. Patingin nga, ang gigigil ako sa'yo. Pero mukhang matanda talaga.